Well, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nakita nyo naman si Direk FM Reyes. Si Direk FM Reyes, ang unang naging direktor ng Kimpaw Project, of course. Ang linlang, napakalaking bagay ni Direk FM sa mga fans sa Kimpawlandia kasi alam nila na ito talaga yung nagbigay ng, kumbaga, nagbuhos ng atensyon para sa Kimpaw. At syempre, alam naman natin ang naging effect ng linlang, di ba? Ito yung parang first project ni Kim na kung saan ay talagang na-recognize siya bilang, although matagal na siyang na-recognize na artista, pero this time kasi kakaiba yung character na ginawa niya, talagang out of the box. So sinabi nga niya na at the time takot siyang gawin yung project na yun because kakaiba talaga siya, but this time ayun na nga. So malaking part si Direk FM Reyes sa Kimpawlandia at alam naman natin kung gaano sila na-excite kasi alam nila na pagka si Direk FM ang nag-direct, agad-agad yon, parang in terms of acting, bongga na yon. So, sa chikahan namin dito sa press ko ng Sins of the Father, of course, na ang bida naman ay si Gerald Anderson, na nilinaw nga niya na hindi na pwede sa ngayon yung naglalagare. Yung for example, because of the Eddie Garcia law, diba? So, katulad dito, ginagawa niya tong Sins of the Father, hindi naman pwedeng maglagari siya sa The Alibi. Kasi ang alam ko, naalala ko talaga, parang dapat siya rin sa The Alibi. But of course, bongga naman dahil alam naman natin ang mga director ng The Alibi, especially si Direk Jojo Saging, talagang hindi rin papakabog sa husay. Anyways, sa press ko ng Sins of the Father, yan nga, sama ko na rin na pinakilala na yung bagong cast. Of course, ito nga, di ba, yan si Jeremiah Lisbo. So, ayan, mga kakaiba ang mga character nila dyan, kakaiba ang mga roles. Of course, with Gerald Napoles, nakita nyo naman, dalawang Gerald. Of course, yung iba, ano na talaga to, dati ng mga kasama dito. Hindi, yung iba pala, yung mga pinakilalang bagong character, of course, ay yung sila, Rain, yung mga ganon, mga taga-PBB. Ito mga dati na yan. So, anyway, katulad si Lotto, alam naman natin, siya ang mother ni ni Gerald. So, sa press ko niya, nakakatuwa lang kasi a lot of, ang daming napag-usapan. Tsaka, of course, first time ko ulit na nakabalik. I mean, after a long time, nakabalik ulit ako sa Quezon Institute. Before kasi may mga nagtitaping na rin doon or nag-shooting. Pero ito ngayon talaga, na kabalik ako doon para at talagang nag-transform yung Quezon Institute sa kakaibang lugar. Kung napapanood nyo ang Sins of the Father, karamihan talaga yung mga eksena doon, like mga casino, yung Pogo Hub, yung mga ganon, at mga iba-iba, doon ang nangyayari, doon ginagawa. Medyo naayusan lang nila yon. So, hindi na nila kailangan magpalipat-lipat pa ng mga location. And of course, yung paligid din kasi, diba, alam naman natin, maraming puno. Ito yung sinasabi ko, ng mga bagong cast nga pala ng Sins of the Father. But anyways, ayan, sa kwento ni Direk FM, so sinabi ko kasi na ang ganda ng nagawa niya kay Kim Chu dun sa project na yon na linlang. But of course, sinabi niya talaga na din, si Kim Chu kasi ay napakagaling na artista din naman. So since 19 years or at the time, 17 years na sa showbiz, hindi nakataka-taka na talagang actress na naipakita ni Kim yung pagiging actress niya. And of course, alam mo, sabi niya nga, kung mabibigyan ulit, gusto niya uling makatrabaho ang Kimpaw. Kasi nga, syempre, natutuwa siya rin na, to be honest, natutuwa daw siya sa mga Kimpawlandia. Especially pag tinatag siya or nagko-comment sa mga Instagram post nila or kahit kay Rita Avila na wife niya, yung mga ganon. So, pag nagpo-post, naaaliw siya kasi feel niya yung pagmamahal. So, anyway, sabi niya ganon, naikwento lang niya na nung bago-bago nga, of course, yan, si Direk FM, sa linlang, hindi naman talaga pa yung dalawa. Wala pa talaga, may kanya-kanyang tent pa sila. Medyo nagkakailangan para sila Kim at Paolo Avellino. Pero, eventually nga nung tumatagal na nagiging close na hanggang sa, ayun na nga, nababalitaan niya na, so na parang okay, naging sila na. Kaya sabi talaga ni Direk FM, may halong kilig yun na natutuwa siya for Kimpaw kasi kahit anong mangyari sa set niya, nag-start yung mga ganon-ganon, yung mga ganong eksena. Pero of course, ang laki rin ng dream niya for Kim Chu na sabi niya nga sana mas ma-recognize pa international or yung acting ni Kim Chu. So, well, nakikita naman natin na unti-unting natutupad yung dream na yon, of course. So, sana lang, wish ko, sana lang sa pelikula. Okay. To push for Filipino material.
Thanks, Direk. And of course, Gerald Anderson. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Of course, maraming pong salamat sa pagpunta. At ayun, first of all, thank you sa support na binibigay niyo. At sana po ay tuloy niyo po kami suporta hanggang dulo. And this will be our second half of the story, which I can promise po sa inyong lahat, mas exciting and mas maganda. Hindi ka sure sa second half, baka mamaya second quarter, or 2/5 or 2/6, you know, we don't know. But, you know, a project na ganito kalaki is, you know, it takes a village, right? And we would like to acknowledge yung ating